Narinig ko mismo ang boses ng anak ko, si Gemma, na tinawag akong sakit sa ulo at nagplano na ikulong ako. 45,000, 45,000 bawat buwan para itapon ako? Walang utang na loob. Ang sakit, ang hiya. Muntik na akong patayin. Nagtrabaho ako bilang ilaw ng tahanan sa loob ng 30 taon. Ang bahay na 25 milyon ay pawis at dugo ko. Pero sa kanila, isa lang akong matandang hindi na kailangan. Umalis ako dala ang purse ko. Akala nila, the pawn lang ako. Pero ang voice message na yon, iyan ang aking trump card. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang lesson na hindi nila malilimutan. Kung naramdaman mo na ang hiya sa sarili mong tahanan, kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Narinig ko ang boses ni Gemma, ang aking anak, na may lamig na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Sakit sa ulo lang siya. Nakikialam sa lahat ng ginagawa natin. Bukod pa riyan, napakalaki na ng ginagastos natin sa kanya. Naghahanap ako ng murang pasilidad. May nakita ako na 45,000 lang bawat buwan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ito ang anak na pinagtrabahuhan ko ng araw at gabi sa paglilinis ng bahay ng iba. Ang siya ring pinag-aral ko sa kolehiyo, nagbebenta ng patina ang huling hiyas na meron ako. Siya rin ang umiyak sa aking bisig noong iwan siya ni Richard sa altar sa unang pagkakataon, at ginastos ko ang huling ipon ko para lang kumbinsihin si Richard na bumalik. Ngunit nagpatuloy ang audio at ang sumunod ay mas masahol pa. Tinacheck ko na rin ang mga papeles ng bahay. Nasa pangalan niya pero nakahanap ako ng paraan para mailipat sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Tutulungan ako ng pinsan kong si Carla na nagtatrabaho sa opisina ng tagapagtala ng lungsod. Nanginginig ang kamay ko nang halos mahulog ko ang telepono. Ang sarili kong anak ay nagbabalak na nakawin ang aking bahay. Ang tanging bagay na may halaga na mayroon ako sa mundong ito, ang bahay na itinayo ko nang paunti-unti, pawis at dugo ang puhunan. Nagtatrabaho ng 12 oras bawat araw sa loob ng 30 taon. Ngunit ang pinakamasakit ay ang marinig ko siyang tumawa sa dulo ng mensahe. Sa isang buwan, nasa home na si Mama at mapapasa atin na ang lahat. Sa wakas, makakapamuhay na tayo ng tahimik ng walang mapait na matandang babae na kumukontrol sa atin. Kung naramdaman mo na ang pinakamalalim na pagtataksil mula sa taong mahal mo, alam mo mismo ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Ngunit ang hindi alam ng anak kong si Gemma, hindi siya kasing inosente ng iniisip niya. At pagkatapos ng 6 na taon sa mundong ito, natutunan ko na minsan, ang tanging paraan para ipagtanggol ang sarili ay ang gamitin ng parehong tuso na ginamit laban sa iyo. Hindi ako nakatulog kahit 1 minuto man lang noong gabing iyon. Sa madaling araw, bumangon ako na may determinasyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Nagsuot ako ng pinaka-elegante kong crimson suit, inipon ang lahat ng aking mahahalagang dokumento, at umalis ng bahay na may ngiti sa aking labi at isang plano na magbabago sa lahat ng panghabambuhay. Upang maunawaan kung bakit napakasakit ng narinig ko, kailangan kong ikwento sa iyo kung paano ako naging ang babae na ako ngayon, at kung paano naging pinakamahalaga sa aking buhay ang aking relasyon kay Gemma. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan ang pag-ibig ay sinusukat sa mga sakripisyong ginawa mo para sa iba. Ang aking inay, naway sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ay nagtrabaho bilang isang mananahi mula 5:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi para suportahan ako at ang 3 kong kapatid. Hindi kami nagkaroon ng maraming pera, ngunit lagi kaming may pag-ibig, respeto, at matibay na halaga. Maria, inay ko ang nagsasabi sa akin habang tinuturuan akong manahi, sa buhay na ito, ang tanging mahalaga ay ang pamilya, at para sa pamilya, ibibigay mo ang lahat hanggang sa huling patak ng dugo. Noong nabuntis ako kay Gemma sa edad na 18, naglaho ang ama niya na parang isang magic. Isang gabi, nandoon siya at nangangakong magpapakasal kami, at kinaumagahan, wala na siya. Isinara ng mga magulang niya ang pinto sa mukha ko noong pumunta ako para hanapin siya, sinasabi na ang kanilang anak ay hindi sisirain ang kanyang kinabukasan para sa kung sinong babae. Diyan ipinakita sa akin ng inay ko kung gaano siya katibay.
Ang batang iyan ay magkakaroon ng lahat ng hindi natin nagawa, sabi niya sa akin. Niyakap ako at pinunasan ng aking mga luha. Palalakihin natin siya ng magkasama para maging isang mabuting babae. Ibinenta ng inay ko ang tanging 2 niyang gold bracelet, ang tanging hiyas na mayroon siya, para bilhan ako ng lahat ng kailangan ko para sa sanggol. Noong ipinanganak si Gemma, para bang isang anghel ang isinilang. Siya ang pinakamagandang sanggol na nakita ko, na may malalaking mata at ngiti na nagpapaliwanag sa buong silid. Nagpapalitan kami ng inay ko sa pag-aalaga sa kanya habang ako ay nagtatrabaho. Nagsimula akong maglinis ng mga bahay sa edad na 19, kumikita ng halos 500 bawat araw, ngunit bawat sentimo na kinita ko ay para sa kanya. Naaalala ko pa ang unang araw na dinala ko si Gemma sa kindergarten. Naglakad kami dahil wala kaming pera para sa bus, ngunit suot niya ang uniforme niyang perpektong plansado at ang kanyang sapatos ay makintab. Ang ibang mga ina ay dumarating na nakasakay sa mamahaling sasakyan, nakasuot ng mahal na damit, at pakiramdam ko ay maliit ako sa aking punit-punit na damit at sa aking mga kamay na nagaspangan. Ngunit nang hinalikan ako ni Gemma sa pisngi at sinabing, "Salamat mama, ikaw ang pinakamahusay sa mundo. Alam kong sulit ang lahat." Lumipas ang mga taon at ang aking rutina ay laging pareho. Gumising ng alas 4:00 ng umaga, maghanda ng almusal para kay Gemma, ihatid siya sa paaralan, magtrabaho sa paglilinis ng 3 magkakaibang bahay hanggang alas 8:00 ng gabi. Sunduin siya, tulungan siya sa mga takdang aralin, at patulugin siya na may kwento. Sa loob ay naroon ang pinsan niyang si Carla, ang nagtatrabaho sa opisina ng tagapagtala ng lungsod na may mga documents na nakakalat sa mesa sa kusina. Nang makita nila akong pumasok, mabilis na inipon ni Carla ang lahat ng papel at isiniksik sa isang folder. "Hello, Tita Maria?" Bati niya sa akin na may pekeng ngiti na lagi niyang mayroon. Tinutulungan ko lang si Gemma sa ilang papeles ng health insurance ni Ricardo. Ngunit nakita ko ang aking pangalan sa isa sa mga dokumento na iyon bago itinago ni Carla. "Bakit kailangan ninyo ng mga papel na may pangalan ko?" Tanong ko na may tunay na kuryosidad. Nagkatinginan sina Gemma at Carla na hindi ko alam kung paano bigyan ng kahulugan noong oras na yon, ngunit ngayon ay naiintindihan ko ng perpekto. "Para lang i-update ang mga beneficiary sa insurance, mama," sabi sa akin ni Gemma. "Alam mo na, kung sakaling may mangyari sa amin, ikaw lang ang pamilya namin." Ang paliwanag na iyon ay nagpakalma sa akin noong oras na yon, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong mapansin na tuwing binabanggit ko ang paksa, mabilis na binabago ni Gemma ang usapan. "Mama, bakit hindi mo ikwento sa akin ang tungkol sa hardin?" sasabihin niya. "Ay mama, nakita mo ba ang bagong show sa Channel 5? Doon nagsimula ang sadyang pagkalimot. Iimbitahan nila ako sa tanghalian at kapag dumating ako sa restaurant, wala sila. Ay mama, nakalimutan naming sabihin sa iyo na kailangan naming i-cancel," sasabihin nila mamaya. "Nagkaroon ng work emergency si Ricardo." Nangyari ito ng 3 beses sa loob ng 2 buwan. Sa ika-4 na pagkakataon na nangyari ito, naiwan akong nakaupo ng mag-isa sa restaurant na iyon sa loob ng 1 oras, pakiramdam ko ay tanga. Habang ang ibang mga pamilya sa paligid ko ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain ng magkasama. Nagsimula rin silang i-exclude ako sa mahahalagang family events. Aksidente kong nalaman sa pakikipag-usap kay Aling Rosa, ang aking kapitbahay, na nagkaroon sila ng barbecue para ipagdiwang ang kaarawan ni Ricardo. "Ang kakaiba na wala ka doon, Maria," sabi sa akin ni Aling Rosa. "Nakita ko silang bumibili ng karne para sa halos 20 tao sa supermarket." Nang tanungin ko si Gemma kung bakit hindi ako imbitado, sinabi niya, "Ay mama, napaka-informal lang. Hindi na namin ginusto na abalahin ka." Ngunit ang talagang nagpuno sa salaan ay nang magpasya silang manirahan sa aking bahay ng pansamantala. "Mama, ipipintura ang apartment namin at kailangan naming manatili sa iyo ng mga 1 buwan," sabi sa akin ni Gemma. "Bukod pa rito, sa ganitong paraan mas marami tayong oras na magkakasama. Hindi ba ito perpekto?" Masaya ako na makasama sila muli. Inakala ko na muli naming mababawi ang lapit na nawala sa amin. Gayunpaman, mula mismo sa unang araw na dumating sila, naging iba ang mga bagay sa sarili kong bahay.
Si Ricardo ay nagsimulang magreklamo tungkol sa lahat. Na ang TV ko ay napakatanda, na ang internet ay napakabagal, na ang shower ay walang sapat na presyon ng tubig. Tita, ang bahay na ito ay nangangailangan ng maraming pag-aayos, sasabihin niya. Sa edad mo, ang pag-aalaga ng napakalaking ari-arian ay napakahirap. Nagsimulang ayusin ni Gemma ang aking mga gamit nang walang tanong. Mama, ang mga plato na ito ay napakatanda. Palitan ko ito ng bago, sasabihin niya. At ang mga damit na ito na nasa closet mo ay napaka-out of style. I-donate na lang natin. Unti-unti, ang bahay ko ay tumigil na maging bahay ko. Para akong isang bisita sa sarili kong tahanan. Pagkatapos ay nagsimula ang tahimik na pag-uusap, nahihinto kapag pumasok ako sa silid. Nakikita ko silang nag-uusap sa kusina at kapag lumitaw ako, agad nilang babaguhin ang paksa sa isang bagay na walang kabuluhan tulad ng panahon o balita. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tatanungin ko sila. Walang mahalaga, Mama, sasagot si Gemma. Tungkol lang sa mga gastusin sa bahay. Isang gabi, narinig ko si Ricardo na nakikipag-usap sa telepono sa patio. Oo, nakatira na kami rito. Hindi, wala siyang hinala. Sabi ni Carla handa na ang lahat ng papel sa loob ng 2 pang linggo. Nang lumabas ako para tanungin siya kung sino ang kausap niya, sinabi niyang ang kanyang amo tungkol sa isang work project. Nagsimula rin silang patago na kontrolin ang aking pananalapi. Mama, hayaan mo akong tulungan ka sa mga electric and water bills, sasabihin ni Gemma. Masyado ka nang matanda para mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Sa una, inakala kong isang mabuting gawa, ngunit pagkatapos ay napansin ko na binabasa niya ang lahat ng aking bank statements. Mama, bakit kailangan mo ng napakaraming pera? Tatanungin niya ako kapag nakita niyang nag-withdraw ako ng 10,000 para sa aking personal na gastusin. Ang pinakamasakit ay ang makita kung paano nila ako pinag-uusapan noong akala nila ay hindi ako nakikinig. Isang hapon, nagpuputol ako ng mga halaman sa hardin nang marinig kong sinabi ni Ricardo sa isang tao sa telepono. Ang biyenan ko ay nagiging mas mahirap hawakan. Nagiging napakatigas ng ulo niya sa edad. Tumawa si Gemma sa likod at idinagdag. Totoo, kamakailan, nakakalimutan niya ang mga bagay at nagiging napakahirap kapag sinusubukan namin siyang tulungan. Ngunit ang talagang nagpabukas ng aking mga mata ay nang magsimula silang magbigay ng komento tungkol sa aking kalusugang mental sa harap ng ibang tao. Ang kaibigan ko sa loob ng maraming taon, si Aling Leticia, ay dumating para bumisita at sinabi ni Gemma sa kanya, Ay Leticia, ang mama ko ay napakalito kamakailan. Kahapon gusto niyang maglakad ng 10:00 ng gabi dahil inakala niyang umaga na. Iyon ay isang kumpletong kasinungalingan. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Ngunit nakita ko kung paano ako tiningnan ni Leticia na may awa at pag-aalala. Ay Maria, mabuti na lang at mayroon kang Gemma na nag-aalaga sa iyo, sabi niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na galit, ngunit isa ring napakalaking kalungkutan na pagtatanto na ang sarili kong anak ay lumilikha ng isang maling kwento tungkol sa aking mental na kalagayan. Tuwing Sabado at Linggo, naglalaba ako para kumita ng dagdag na pera, lahat para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Pumanaw ang inay ko noong 9 na taong gulang si Gemma. Ngunit bago siya umalis, ipinangako niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Maria, ang batang iyan ang pinakamalaking kayamanan mo. Bigyan mo siya ng edukasyon, bigyan mo siya ng pag-ibig at aalagaan ka niya kapag ikaw ay matanda na. Mabuti ang dugo ng ating pamilya. Hindi ka niya bibiguin. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy kahit na napakahirap ng mga araw na gusto ko nang sumuko. Noong nag-15 taong gulang si Gemma, nagtrabaho ako ng extra day sa loob ng 6 na buwan para bigyan siya ng selebrasyon na nararapat sa kanya. Gumastos ako ng 200,000 para sa selebrasyon na yon. Pera na iniipon ko para ayusin ang aming tumutulo na bubong.
Ngunit ang makita ang pagtingin sa kanyang mukha noong gabing iyon, ang panoorin siyang nagniningning sa kanyang gintong damit habang siya ay sumasayaw ay napakahalaga. Mama, hindi ko alam kung paano mo ako nabibigyan ng napakarami samantalang halos wala ka nang natira, sabi niya sa akin noong gabing iyon habang niyayakap ako. Kapag lumaki ako, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ito, tinataasan ng 1,000. Sa buong high school, si Gemma ay isang huwarang estudyante. Siya ang may pinakamahusay na grado sa kanyang klase, nakikilahok sa mga pagtatanghal sa paaralan, at lahat ng guro ay nagsasabi sa akin na siya ay may magandang kinabukasan. Ngunit ang makasabay sa mga pag-aaral na iyon ay hindi mura. Mga aklat, uniforme, field trips, lahat ay nagkakahalaga ng pera na wala ako. Nagsimula akong maglinis ng ika-4 na bahay tuwing linggo, ang tanging araw na pahinga ko, para lang mabayaran ang lahat ng iyon. Noong dumating ang panahon para i-enroll siya sa kolehiyo, ang halaga ay 850,000 bawat taon. Kumikita lang ako ng 22,000 bawat buwan sa paglilinis ng mga bahay. Nag-compute ako at imposible ito. Ngunit ang isang ina ay gagawin ang imposible para sa kanyang mga anak. Kumuha ako ng utang gamit ang aking bahay bilang kolateral. Ibinenta ko ang tanging engagement ring na ibinigay sa akin ng kanyang ama bago siya umalis. At ibinenta ko pa ang sewing machine ng inay ko. Anak, sabi ko kay Gemma noong araw na i-enroll ko siya, hindi ako nakapagkolehiyo, pero ikaw ay magiging isang propesyonal. Magkakaroon ka ng titulo. Magtatrabaho ka sa isang opisina na may air conditioning, at hinding-hindi mo na kailangang maglinis ng bahay ng iba tulad ng iyong mama. Noong araw na yon, umiyak ako sa tuwa habang pinapanood ang aking anak na pinipirmahan ang mga papel ng enrollment para sa kanyang business administration degree. Sa buong 4 na taon ng kolehiyo, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ng sobra-sobra para bayaran ang lahat ng kanyang gastusin. Kailangan ni Gemma ng pera para sa mga aklat, para sa mga proyekto, para makipag-date sa kanyang mga kaibigan, para sa naaangkop na damit para sa mga presentasyon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, kahit na nangangahulugan ito na kailangan kong kumain ng tuyot kanin sa loob ng 1 linggo para lang makapag-ipon. Noong nagtapos siya, iyon ang pinagmamalaki kong araw sa aking buhay. Ang makita ang aking anak na naglalakad sa entablado na nakasuot ng cap and gown, ang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, at ang palakpakan ng mga tao ay para bang naging sulit ang lahat ng aking sakripisyo. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya ako, umiiyak at sinabing, "Mama, ito ay sa iyo at sa akin. Hindi ko kailanman mararating ito kung wala ka. Nangangako ako sa iyo na ngayong profesional na ako, hinding-hindi ka na maghihirap pa." 1 taon ang lumipas, nakilala ni Gemma si Ricardo sa kanyang trabaho. Sa una, napakasaya ko dahil nakita ko siyang napakakontento at in love. Mukhang mabuting tao si Ricardo. Mayroon siyang matatag na trabaho bilang supervisor sa isang pabrika at mabuti ang pakikitungo niya sa aking anak. Noong opisyal na niyang hiningi ang kamay niya, umiyak ako sa emosyon. Iniisip na sa wakas ay magkakaroon na si Gemma ng matatag na pamilya na hindi ko kailanman naibigay sa kanya. Ngunit ang pag-oorganisa ng kasal ay isa pang malaking sakripisyo sa pananalapi. Gusto ni Gemma ng isang eleganteng selebrasyon tulad ng mga nasa magasin. Sabi niya, ang venue ay nagkakahalaga ng 550,000. Pera na nakuha ko sa pamamagitan ng pagkuha ng isa pang utang at pagbebenta ng huling natitira kong hiyas. Ang unang mga taon ng kanilang kasal ay maganda. Sina Gemma at Ricardo ay dumadalaw sa akin tuwing linggo. Naghahapunan kami ng magkasama at lagi niya akong tinutulungan sa mga gastusin sa bahay. Mama, ngayong nagtatrabaho na ako, gusto kong alagaan ka sa paraang inalagaan mo ako. Sasabihin niya habang binibigyan ako ng pera para sa groceries. Sa wakas, naramdaman ko na ang aking mga sakripisyo ay nagbunga, na mayroon akong isang mapagpasalamat na anak na tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit ang lahat ay nagbago 3 taon na ang nakalipas nang mawalan ng trabaho si Ricardo at nagsimula silang magkaroon ng problemang pinansyal. Nagsimula silang laging humingi sa akin ng pera.
At tulad ng dati, hindi ako makatanggi. Una, 50,000 ito para sa mga gastusin sa buwanang. Pagkatapos ay 140,000 para sa down payment ng bagong kotse. Pagkatapos ay 170,000 para bayaran ang mga utang sa credit card. Ang lahat ay nagsimulang magbago ng patago pagkatapos kong ipahiram sa kanila ang 170,000 para sa kanilang mga utang. Sa una, may maliliit na detalye na inasahan ko sa isip ko, iniisip na resulta ito ng stress mula sa kanilang mga problemang pinansyal. Ngunit ngayon, pagkatapos kong marinig ang mensahe na yon, naiintindihan ko na hindi ito stress. Ito ang simula ng isang planong kalkulado para itulak ako palabas sa kanilang buhay. Ang unang senyales ay noong tumigil sila sa pagdating tuwing linggo. Mama, masyado kaming abala sa bagong trabaho ni Ricardo, sasabihin sa akin ni Gemma sa telepono. Alam mo na, kailangan naming ipakita na kami ay responsable. Naunawaan ko o kaya ay inakala kong naunawaan ko. Kung tutuusin, natural lang para sa isang batang mag-asawa na gustong mag-focus para umasenso. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ang mga dahilan para hindi sagutin ang aking mga tawag. Tumatawag ako sa umaga at sasabihin ni Gemma, Mama, nasa mahalagang meeting ako. Tatawag ako mamaya. Tumatawag ako sa hapon. Ay Mama, nasa grocery ako at namimili ng panglinggo. Sa gabi, Mama, huli na. Naghahapunan kami. Mag-usap na lang tayo bukas. Ang bukas na iyon ay hindi dumating. At kapag nag-usap kami sa wakas, ang usapan ay tumatagal lang ng pampaminuto. Pagkatapos ay dumating ang mga masasakit na komento na nakabalat kayo bilang pag-aalala. Mama, sabi ni Ricardo na pansin niya na ikaw ay napakalimutin kamakailan, sabi niya sa akin isang araw sa isa sa aming bihirang pag-uusap sa telepono. Sigurado ka ba na maaari kang manirahan ng mag-isa sa malaking bahay na iyan? Sa edad mo, anumang bagay ay maaaring mangyari. Tumawa ako ng kinakabahan, iniisip na nag-e-exaggerate sila, ngunit ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na. Isang hapon, nagpasya akong dalawin sila nang walang babala, dala ang pineapple dessert na gustong-gusto ni Ricardo. Nang kumatok ako sa pinto, narinig ko ang tawanan at mga boses sa loob, ngunit tumagal ng halos 5 minuto bago nila binuksan ito. Ay Mama, anong sorpresang ito? Sabi ni Gemma na may pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-oorganisa lang kami ng ilang work papers. Nagsimulang dumating ang mga kakaibang bisita sa aking bahay, mga doktor na di umano'y naroroon para suriin ang aking blood pressure, mga social worker na gustong suriin ang aking kondisyon sa pamumuhay, at maging isang lalaki na nagpakilala bilang isang geriatric care specialist. Lahat sila ay dumarating kapag inischedule ni Gemma, ngunit hindi nila ako tinatanong kung gusto ko ba ang mga pagbisita na iyon. Sa isa sa mga evaluation na iyon, narinig ko ang doktor na nakikipag-usap kay Gemma sa sala. Madam, mukhang maayos ang pisikal na kalagayan ng inyong nanay, ngunit itatala ko sa report na nagpapakita siya ng mga senyales ng mild age-related confusion. Nakikinig ako mula sa kusina, ganap na lucid at may malay, habang ang lalaking ito ay nagsusulat ng mga kasinungalingan tungkol sa aking mental na kalagayan. Ang tensyon sa bahay ay naging hindi na matiis. Araw-araw, naramdaman ko ang mas maraming presyon, mas maraming kontrol sa aking buhay, mas masasakit na komento na nakabalat kayo bilang pangangalaga. Mama, hindi ka na dapat magmaneho, sabi sa akin ni Ricardo isang araw. Sa edad mo, napakamapanganib na. Mama, mas mabuti kung hindi ka na mag-isang mamimili, idinagdag ni Gemma. Kaya namin itong gawin para sa iyo. Unti-unti, inaalis nila ang aking kalayaan, ang aking autonomiya, ang aking dignidad. At ang pinakamasakit na bahagi ay ginawa nila ito na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sinasabi sa akin na ang lahat ay para sa sarili kong kabutihan. Na mahal nila ako at gusto lang akong alagaan. Ang sandali na nagbago sa lahat ng panghabambuhay ay dumating noong Martes ng hapon nang gumuho ang aking mundo sa isang simpleng pagkakamali sa teknolohiya na nagbunyag ng pinakamalupit na katotohanan na naranasan ko sa aking sagamtiwatim na taon.
Ang araw na iyon ay partikular na mahirap. Maagang umalis sina Gemma at Ricardo, sinasabi na aayusin nila ang ilang work matters, ngunit alam kong may mali. Nakita ko silang nag-uusap ng pabulong buong umaga, at nang tanungin ko kung ano ang nangyayari, sumagot sila ng mga pekeng ngiti na natutunan ko ng kilalanin. Wala lang mama, sasabihin ni Gemma. Mga nakakainip lang na bagay tungkol sa trabaho ni Ricardo. Naiwan akong nag-iisa sa bahay, nararamdaman ang presyon na yon sa aking dibdib na lumalaki sa loob ng nakaraang ilang linggo. Ang bahay na dati ay aking kanlungan ay naramdaman ngayon na parang isang kulungan. Ang lahat ay nagbago mula nang dumating sila para manatili ng pansamantala. Ang aking mga rutina, ang aking mga espasyo, maging ang aking paraan ng pamumuhay ay binago upang tumugma sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang mga lihim na plano. Bandang 3:00 ng hapon, nagtitimpla ako ng chamomile tea para pakalmahin ang aking mga nerbiyos nang marinig ko ang tunog ng notification sa aking telepono. Ito ay isang voice message mula kay Gemma. Sa una, inakala kong pinapaalam niya sa akin na malilate sila o baka nagtatanong kung maghahanda ba ako ng espesyal para sa hapunan. Napaka-inosente ko na isipin na isinasaalang-alang pa rin ako ng aking anak na sapat na mahalaga para sabihin sa akin ang kanyang mga plano. Pindot ko ang play button nang hindi iniisip na sa susunod na 3 minuto, ang buong buhay ko ay magkakahiwa-hiwalay. Ricardo, hindi ko na matiis na kasama pa ang nanay ko sa bahay na ito. Nagsimula ang boses ni Gemma na may tono ng pagkairita na hindi niya kailanman ginamit sa akin ng personal. Huminto ang puso ko. Ang mga salitang iyon na sinabi na may labis na paghamak ay parang matatalas na balaraw na tumutusok sa aking kaluluwa. Hindi ito ang matamis na anak na yayakap sa akin at sasabihing, "Mahal kita, mama," sa tuwing aalis siya. Nakakainis siya, Ricardo. Nakikialam siya sa lahat ng ginagawa natin. Laging nagtatanong, laging nandoon. Bukod pa riyan, napakalaki na ng ginagastos natin sa kanya. Naghahanap ako ng murang lugar. May nakita ako sa labas na 45,000 lang bawat buwan. Sa matitipid natin, sa wakas ay mapapaayos na natin ang kusina na gusto nating gawin at makakakuha pa tayo ng bagong furniture para sa sala. Bawat salita ay parang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak, ang bata na inialay ko ang aking buong buhay, ay pinag-uusapan ako na para akong isang piraso ng lumang furniture na kailangang itapon. Ang 45,000 na halaga ng home ay eksaktong halaga na ibinibigay ko sa kanila bawat buwan para sa kanilang personal na gastusin, pera na nagmumula sa aking pensyon at sa aking maliit na ipon. Ngunit nagpatuloy ang audio at ang sumunod ay ganap na sumira sa akin. Tinacheck ko na rin ang lahat ng papeles ng bahay. Nasa pangalan niya pero ipinaliwanag na ni Carla kung paano natin maililipat sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Magiging mga 30,000 ito sa mga suhol at fees, pero sulit ito. May karanasan na ang pinsan ko sa mga ganitong ayos. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Ang kaswal na pagbisita ni Carla na may mga folder na puno ng dokumento, ang mga pag-uusap na humihinto kapag lumilitaw ako, ang mga specialist na dumating para suriin ang aking bahay at ang aking mental na kalagayan. Ang lahat ay bahagi ng isang planong maingat na inayos para ipadeklara akong incompetent at nakawin ng aking ari-arian. Ang aking bahay, ang bahay na itinayo ko ng paunti-unti, nagtatrabaho ng 12 oras bawat araw sa loob ng 30 taon. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Gemma, kung saan namin ipinagdiwang ang kanyang mga kaarawan, kung saan ako umiyak noong nagtapos siya sa kolehiyo, kung saan pinangarap ko na balang araw ay maglalaro ang aking mga apo. Ang bahay na iyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang P25 milyon at kumakatawan sa lahat ng aking ari-arian, lahat ng aking kinabukasan, lahat ng aking seguridad. Nakausap ko na ang direktor ng St. Francis Home. Nagpatuloy ang boses ni Gemma na may lamig na nagpalamig sa akin. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na mayroon ang mama ko ng early stage dementia at mapanganib para sa kanya na manirahan ng mag-isa. Napakaunawain niya. Sabi niya laging may mga ganitong kaso. Pinirmahan ko na ang lahat ng paunang papeles ng pag-admit.
Nanginginig ang aking mga binti, kaya kailangan kong umupo sa sahig ng kusina. Ang sarili kong anak ay nagsinungaling sa isang estranghero tungkol sa aking mental na kalagayan. Pumirma siya ng mga papeles para ipa-institusyon ako nang walang pahintulot ko at ginagawa niya ito ng may parehong kadalian kung paano nagpaplano ng bakasyon. Ang plano ay perpekto, honey, nagpatuloy siya, nakikipag-usap kay Ricardo. Sa susunod na Martes, sasabihin natin sa kanya na mayroon siyang routine medical appointment. Dadalhin natin siya sa home, i-check-in siya, at sa oras na maunawaan niya kung ano ang nangyari, nasa loob na siya at magkakaroon na tayo ng legal na guardianship. Sabi ni Carla na sa mga medical reports na nakuha natin, na nagsasabi na mayroon siyang mental confusion, napakadaling patunayan na hindi siya makagawa ng sarili niyang mga desisyon. Ang mga peking medical reports na iyon na ginawa nila sa tulong ng mga tiwaling doktor, ang mga evaluation na iyon na pinayagan ko, iniisip na para sa aking kalusugan. Ang lahat ay isang panloloko para bumuo ng isang file na magpapatunay na alisin ang aking kalayaan at ang aking mga karapatan. Naririnig si Ricardo sa likod na tumatawa at nagdadagdag ng mga komento na hindi ko malinaw na naiintindihan, ngunit ang tono ng kanyang pagsang-ayon ay halata. Ang lalaking tinanggap ko sa aking pamilya, na tinulungan ko sa pananalapi, na tinrato ko na parang isang anak, ay aktibong nakikilahok sa plano na sirain ang aking buhay. Ang pinakamahusay na bahagi sa lahat, nagpatuloy si Gemma na may tawa na nagwasak sa aking puso, ay hinding-hindi siya maghihinala. Akala niya, kami ang perpektong mga anak na nagmamahal sa kanya. Sinasabi pa niya, salamat sa pag-aalaga sa akin, honey, kapag dinadala ko sa kanya ang almusal sa kama. Kung alam lang niya na ibinibigay ko sa kanya ang almusal na iyon para panatilihin siyang kalmado habang inihahanda ko ang kanyang funeral in life. Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko ng hindi na maayos. Hindi lang ito ang pagtataksil. Hindi lang ito ang sakit ng pagtuklas na kinamumuhian ako ng aking anak. Ito ang kahihiyan ng pag-unawa na habang binabasbasan ko siya gabi-gabi sa aking mga panalangin, nagpapasalamat sa Diyos para sa pagbibigay sa akin ng napakabuting anak. Kinakalkulan niya kung ilang araw na lang ang natitira hanggang sa maaari niya akong alisin. Sa 25 milyon na halaga ng bahay, mababayaran natin ang lahat ng ating utang sa credit card, ang utang sa kotse, at magkakaroon pa tayo ng sapat na natira para magbakasyon sa Europa tulad ng laging gusto natin, nagpatuloy si Gemma. At ang pinakamahusay na bahagi ay hindi na natin kailangang magpanggap na mahal natin siya. Wala nang linggo na nagpapanggap na gusto natin ang kanyang nakakatakot na pagkain. Wala nang pakikinig sa kanyang paulit-ulit na mga kwento noong siya ay bata pa. Bawat salita ay isa pang saksak. Ang pagkain ko na inihanda ko ng may labis na pag-ibig tuwing linggo, umaasang darating sila para bumisita. Ang aking mga kwento na sinasabi ko dahil gusto kong ibahagi ang magagandang alaala ng aking kabataan sa kanila at turuan sila tungkol sa aming pamilya. Ang lahat ng inakala kong pag-ibig at koneksyon ay para sa kanila isang istorbo na kailangan nilang tiisin. Sa isang buwan, nasa home na si Mama at mapapasa atin na ang lahat, tinapos ni Gemma ang pagsasabi. Sa wakas, makakapamuhay na tayo ng tahimik nang walang mapait na matandang babae na kumukontrol sa atin. Bukod pa rito, ang life insurance na mayroon siya ay nasa pangalan natin, kaya kung may mangyari sa kanya sa home, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi ito magiging masama. Ang mga huling salitang iyon ay nagpalamig sa aking dugo. Hindi lang nila gusto na nakawin ang aking bahay at ang aking kalayaan, kundi malamig nilang kinalkula na ang aking kamatayan ay magiging maginhawa rin para sa kanila. Ginawa nila ang sarili nilang ina na isang investment, umaasang makakuha ng kita mula sa aking buhay at sa aking kamatayan. Nagpatuloy ako sa aking sahig ng kusina sa loob ng hindi ko alam kung gaano katagal, nahawak pa rin ang telepono, inuulit-ulit ang mensahe, umaasang mali ang narinig ko, umaasang isa itong bangungot na magigising ako. Ngunit sa tuwing nakikinig ako, ang realidad ay nagiging mas krudo, mas masakit, mas tiyak. Noong gabing iyon, hindi ako nakakain, hindi ako nakatulog, hindi ako makagawa ng anuman kundi ang maglakad sa paligid ng aking bahay,
Tinitingnan ang bawat bagay, bawat litrato, bawat alaala na binuo ko. Iniisip na balang araw ay ibibigay ko ito ng may pag-ibig sa aking anak. Ngayon, alam ko na ang lahat ng iyon ay mananakaw, ibebenta o itatapon sa basurahan ng walang anumang respeto para sa mga alaalang kinakatawan nito. Ngunit habang naglalakad ako sa aking bahay sa dilim ng umaga na iyon, may nagsimulang magbago sa loob ko. Ang kalungkutan at sakit ay nagsimulang mag-transform sa isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Purong, malamig na determinasyon. Inakala ng aking anak na isa akong inosenteng matandang babae na madaling manipulahin. Ngunit ganap niyang minamaliit ang babae na nagpalaki sa kanya. Sa madaling araw, bumangon ako na may mental na kalinawan na wala ako sa loob ng maraming buwan. Nagsuot ako ng pinaka-elegante kong crimson suit, ang isa na itinago ko para sa mga espesyal na okasyon. Kinuha ko ang aking purse na may lahat ng aking mahahalagang dokumento at umalis ng bahay bago gumising sina Gemma at Ricardo. Mayroon akong isang plano at wala silang ideya kung ano ang paparating. Noong umaga na iyon, gumising ako ng eksaktong 5:00 gagan na para bang alam ng katawan ko na ito ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Buong gabi, pinaplano ko ang bawat galaw, bawat salita, bawat detalye ng gagawin ko. Hindi na ako ang inosenteng Maria na nagpahintulot sa sarili niyang anak na manipulahin siya sa loob ng maraming buwan. Ngayon, ipapakita ko kay Gemma na ganap niyang minamaliit ang babae na nagpalaki sa kanya. Nagsuot ako ng aking crimson pantsuit, ang parehong isinusuot ko sa kanyang college graduation. Nag-makeup ako ng maingat, inayos ang aking buhok ng elegante, at nagsuot ng pearl earrings na iniwan sa akin ng inay ko. Gusto kong magmukhang ang malakas, marangal na babae na ako, hindi ang vulnerable na biktima na akala nila ako. Bago ako umalis, sumulat ako ng isang note at iniwan ito sa mesa sa kusina. Maagang umalis para ayusin ang ilang personal na bagay. Babalik ako sa hapon. Nagmamahal, Mama. Hindi ako nagbigay sa kanila ng anumang karagdagang detalye dahil hindi sila karapat-dapat dito. Sa loob ng maraming buwan, gumawa sila ng mga desisyon tungkol sa aking buhay nang walang konsultasyon. Ngayon, oras na para ako ang kumilos nang walang pagpapaliwanag. Ang una kong hinto ay ang bangko. Dumating ako eksakto nang magbukas sila ng 8:00 ng umaga. "Magandang umaga, Miss Maria," sabi ni Nora, ang manager na nakakakilala sa akin sa loob ng 15 taon. "Paano namin kayo matutulungan ngayon?" "Nora, kailangan kong suriin ang lahat ng transaction sa aking account sa loob ng nakaraang 6 na buwan at gusto kong baguhin ang lahat ng aking beneficiary." Sabi ko sa kanya na may katatagan na nagulat sa kanya. "Kailangan ko ring ipaliwanag mo sa akin kung may sino man bang sumubok na i-access ang impormasyon tungkol sa aking mga account nang walang pahintulot ko." Kumunot ang noo ni Nora habang sinisiyasat niya ang aking file sa computer. "Miss Maria, mayroon akong ilang inquiries tungkol sa inyong account na nakarehistro rito na ginawa ng inyong anak, si Gemma. Nagpakita siya ng isang sulat na pinirmahan ninyo na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang inyong bank statements para tulungan kayo sa inyong pananalapi." Kumulo ang dugo ko. "Nora, hinding-hindi ko pinirmahan ang sulat na yon. Maaari mo bang ipakita sa akin ang dokumento na yon?" Nang makita ko ang di umano'y pahintulot, agad kong nakilala na ang pirma ay peke. Kahawig ito ng akin, ngunit hinding-hindi ko isinulat ang aking pangalan na may ganoong kiling. "Ito ay isang pamemeke," sabi ko sa kanya. Ipinakita sa kanya ang aking ID para maikumpara niya ang mga pirma. Ang aking anak ay fraudulently na nag-a-access ng aking impormasyon sa bangko. Kailangan kong kanselahin mo kaagad ang anumang pahintulot na mayroon siya at maglagay ng security alert sa aking account. Namutla si Nora nang maunawaan niya ang seryosidad ng sitwasyon. "Miss Maria, napakaseryoso nito. Ikakansela namin ang lahat ng unauthorized access kaagad at irerekomenda ko na mag-file kayo ng fraud report." "Iyon mismo ang gagawin ko," sagot ko. "Ngunit una, kailangan kong protektahan ang aking mga ari-arian. Gusto kong ilipat ang lahat ng aking pondo sa isang bagong account na ako lang ang makakapag-manage at gusto kong baguhin ang beneficiary ng aking life insurance." Sa susunod na oras,
Tinulungan ako ni Nora na isecure ang lahat ng aking pananalapi. Inilipat ko ang aking 480,000 na ipon sa isang ganap na bagong account. Binago ko ang lahat ng password at pinangalanan ang isang charitable foundation para sa mga abandoned seniors bilang beneficiary ng aking life insurance. Hinding-hindi na makakakita si Gemma ng kahit isang sentimo man lang ng aking pera. Ang pangalawa kong hinto ay ang opisina ng tagapagtala ng lungsod kung saan nagtatrabaho si Carla, ang pinsan na kasabwat ni Gemma. Dumating ako ng walang babala na may isang maliit na recorder na nakatago sa aking purse. "Magandang umaga, Carla," sabi ko na may matamis na ngiti. "Naparito ako para tingnan ang status ng aking ari-arian. Sinabi sa akin ng aking anak na tinutulungan mo siya sa ilang papeles." Agad na kinabahan si Carla. "Ay, Tita Maria, ano ang ginagawa mo rito? Hindi sinabi sa akin ni Gemma na darating ka?" Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang mabilis na isara ang ilang dokumento na nasa kanyang mesa. "Huwag kang mag-alala, Carla," sabi ko, pinapanatili ang aking kaswal na tono. "Gusto ko lang na mas maunawaan ang mga papeles ng insurance na ginagawa ng aking anak. Maaari mo bang ipaliwanag kung anong eksaktong mga dokumento ang kailangan mo na may pangalan ko?" Nagsimulang pawisan si Carla. "Well, tita, routine updates lang ito para sa rehistro." Basag ang boses niya nang maunawaan niya na mas marami akong alam kaysa sa ipinapakita ko. "Carla," sabi ko, lumapit, "alam ko eksakto kung ano ang pinaplano ninyo ng aking anak. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng dokumento. Alam ko ang tungkol sa plano na kunin ang aking bahay at alam kong tinutulungan mo siyang pekein ang mga papel gamit ang posisyon mo rito." Ipinakita ko sa kanya ang aking telepono na may audio na nirecord ko noong isang araw. Mayroon akong ebidensya ng lahat. Bumagsak si Carla sa kanyang upuan. "Tita Maria, hindi ko gustong gawin ito. Pero sinabi sa akin ni Gemma na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo, na para sa sarili mong kabutihan ito. Para sa pera, Carla. Huwag kang magpanggap na para sa sarili kong kabutihan ito," sabi ko ng matatag. "Ngayon, may dalawa kang opsyon. O tulungan mo akong baligtarin ang lahat ng ginawa mo, o didiretso ako sa amo mo at ipapakita sa kanila ang ebidensya na nagpepeke ka ng mga opisyal na dokumento." Nagsimulang umiyak si Carla. "Pakiusap, tita, hindi ko kayang mawala ang trabaho ko. May 3 akong anak na sinusuportahan." Sa pagitan ng mga luha, ipinaliwanag niya sa akin ang buong proseso. Kung paano nila pinemeke ang aking pirma sa ilang dokumento, kung paano sila gumawa ng mga pekeng medical reports, at kung paano nila planong gamitin ang lahat ng iyon para ipadeklara akong incompetent at ilipat ang aking ari-arian. "Sige, Carla," sabi ko pagkatapos niyang aminin ang lahat. "Tutulungan mo akong ayusin ito at pagkatapos ay maghahanap ka na ng ibang trabaho. Ngunit kung tutulungan mo ako ngayon, hindi ako magsasampa ng criminal charges laban sa iyo." Sa susunod na 2 oras, tinulungan ako ni Carla na i-invalidate ang lahat ng fraudulent documents na ginawa nila. Binigyan din niya ako ng mga kopya ng lahat bilang ebidensya, kasama na ang mga pekeng medical reports at ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian na inihanda nila. Ang pangatlo kong hinto ay kay Atimir Hilario Fuentes, ang pinaka-iginagalang na abogado sa lungsod. "Atimir Fuentes," sabi ko, ipinakita sa kanya ang lahat ng ebidensya na nakolekta ko. "Kailangan ko ng tulong ninyo para itigil ang isang panloloko at protektahan ang aking mga karapatan." Sinuri ni Attorney Fuentes ang lahat ng dokumento ng may propesyonal na atensyon. "Miss Maria, ito ay isang napakaseryosong kaso ng panloloko sa pamilya. Mayroon tayong higit pa sa sapat na ebidensya para magsimula ng criminal charges. Ngunit sabihin ninyo sa akin, ano ba ang eksakto ninyong gustong makamit?" "Gusto ko ng hustisya, abogado," sagot ko. "Ngunit higit sa lahat, gusto kong matuto ang aking anak na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Sa loob ng 26 na taon, naging napakabuti ko, napakamapagbigay, napakaunawain. Oras na para may magtanggol sa akin kahit na kailangan kong gawin ito sa sarili ko." Ngumiti ang abogado ng may paghanga. "Miss Maria, maghahanda tayo ng isang legal na estratehiya na magpoprotekta sa lahat ng inyong mga karapatan
at magpapadala ng isang napakalinaw na mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsubok na manloko ng isang senior citizen. Sa susunod na mga oras, naghanda kami ng isang civil lawsuit para sa panloloko, pagpepeke ng mga dokumento, at pagtatangkang illegal appropriation. Naghanda rin kami ng criminal complaint laban kina Gemma, Ricardo at Carla. Ipinaliwanag ng abogado na mayroon akong matibay na kaso at malamang na mababawi ko ang lahat ng pinsalang dulot. Sa pagtatapos ng hapon, bumalik ako sa bahay na pakiramdam ko ay ganap na iba. Hindi na ako ang vulnerable na biktima na umalis noong umaga na yon. Ako ay isang babae na kinuha ang ganap na kontrol ng kanyang buhay at handang harapin ang mga kahihinatnan ng mga taon ng pagpapahintulot sa iba na abusuhin ang kanyang kabaitan. Nang dumating ako, sina Gemma at Ricardo ay nasa sala at nanonood ng telebisyon, umaakto na para bang walang nangyari. "Hi Mama," sabi ni Gemma na may pekeng ngiti na natutunan ko ng kilalanin. "Kumusta ang mga errands mo?" "Napakabuti, honey," sagot ko ng mahinahon. Inasikaso ko eksakto ang kailangan kong asikasuhin. Umupo ako sa paborito kong armchair at tiningnan sila ng matindi. Siya nga pala, may darating na mga tao para bumisita sa atin bukas. Sana ay nandito kayo para tanggapin sila. "Anong mga tao, Mama?" tanong ni Ricardo na may kuryosidad. "Ay, makikita ninyo," sabi ko sa kanila na may misteryosong ngiti. Sila ay mga tao na tutulong sa atin na linawin ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa kinabukasan ng ating pamilya. Noong gabing iyon, naghapunan kami ng tahimik. Alam ko eksakto kung ano ang mangyayari kinabukasan, ngunit wala silang ideya ng bagyo na paparating. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog ako ng mahimbing na may kapayapaan ng isip na ang hustisya ay nasa daan. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng umaga, tumunog ang doorbell. "Ako na ang magbubukas," sabi ko, bumangon ng mabilis bago pa makagalaw sina Gemma o Ricardo. Sa pinto ay naroon sina Attorney Hilario Fuentes, 2 pulis at isang public notary. "Magandang umaga, Miss Maria," sabi ng abogado. "Naparito kami para isagawa ang mga order na tinalakay namin kahapon." Bumangon sina Gemma at Ricardo mula sa sofa na may mga tingin ng ganap na pagkalito. "Mama, ano ang nangyayari?" tanong ni Gemma. "Sino ang mga taong ito?" "Umupo kayo," sabi ko sa kanila na may awtoridad na hindi pa nila narinig sa aking boses. "Oras na para malaman ninyo ang katotohanan." Ubo si Attorney Fuentes at nagsimulang magsalita. "Mrs. Gemma at Ginoong Ricardo, nandito ako sa ngalan ni Miss Maria para ipaalam sa inyo na nakita namin ang hindi matatawarang ebidensya ng panloloko, pagpepeke ng mga dokumento at sabwatan para gumawa ng illegal appropriation laban sa kanya." Ganap na namutla ang mga mukha ni na Gemma at Ricardo. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" Nauutal na tanong ni Gemma. "Hinding-hindi namin gagawin ang ganoong bagay." "Gemma," sabi ko, kinuha ang aking telepono. "Gusto mo bang i-play ko para sa lahat ang voice message na aksidente mong ipinadala sa akin kahapon?" Sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat ng dugo na naubos sa mukha ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng purong takot nang maunawaan niya na ang kanyang perpektong plano ay natuklasan dahil sa sarili niyang kapabayaan. Ang sandali ng katotohanan ay dumating na at wala nang balikan. Ang katahimikan sa aking sala ay bingi. Sina Gemma at Ricardo ay natigilan, nakatingin sa akin na para bang nakakita sila ng multo. Sa loob ng lahat ng mga buwan na ito, inakala nila na mayroon silang ganap na kontrol sa sitwasyon, na ako ay isang walang laban na matandang babae na maaari nilang manipulahin sa gusto nila. Ngayon, naunawaan nila na ganap nilang minamaliit ang babae na nagpalaki sa kanila. "Attorney Fuentes," sabi ko, pinananatili ang aking boses na matatag at mahinahon. "Pakiusap, magpatuloy na kayo sa paglalahad ng ebidensya." Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder na puno ng dokumento. "Mrs. Gemma at Ginoong Ricardo, hawak namin ang hindi matatawarang ebidensya ng mga krimen na ginawa ninyo laban kay Miss Maria. Magsimula tayo sa mga pekeng pirma." Ipinakita niya kay Gemma ang dokumento na pinirmahan niya sa bangko na nagpapahintulot sa sarili na i-access ang aking mga account.
Ito ang kanyang tunay na pirma, sabi niya, itinuro ang aking ID. At ito ang pekeng pirma na ipinakita ninyo sa bangko. Ang mga pagkakaiba ay halata kapag nakita ng magkatabi. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ninyo, nauutal na sabi ni Gemma. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig ng labis na malinaw na siya ay nagsisinungaling. Hiningi sa akin ni Mama na tulungan siya sa kanyang mga account dahil nakakalimutan niyang bayaran ang mga bills. Gemma, sabi ko na may kalmado na nagulat maging sa akin. Tumigil ka na sa pagsisinungaling, wala nang takas ngayon. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang play button. Napuno ang silid ng boses ng sarili kong anak. Ricardo, hindi ko na matiis na kasama pa ang nanay ko sa bahay na ito. Sakit sa ulo lang siya, nakikialam sa lahat ng ginagawa natin. Pinanood ko si Gemma, naganap na gumuho ang mukha habang pinakikinggan niya ang sarili niyang mga salita. Sinubukan ni Ricardo na panatilihin ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mga kamay ay kitang-kitang nanginginig. Wala sa kanila ang nakaunawa na ang mensahe ay naipadala sa aking telepono nang hindi sinasadya. Naghahanap ako ng murang lugar. May nakita ako na 45,000 lang bawat buwan. Patayin mo yan! Sigaw ni Gemma, biglang lumapit sa aking telepono. Ngunit agad siyang pinigilan ng isa sa mga opisyal. Iyan ay pribado, wala kang karapatan na makinig sa aking mga pag-uusap. Mag-relax ka, honey, sabi ko sa kanya na may malamig na ngiti. Nagsisimula pa lang ito. Umupo ka at pakinggan ang lahat ng pinlano mo para sa iyong mama. Nagpatuloy ang audio sa pag-play. Ipinaliwanag na ni Carla kung paano natin maililipat ang bahay sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Magiging mga 30,000 ito sa mga suhol at biglang tumayo si Ricardo. Ito ay isang setup, sabi niya, itinuro ang abogado. Minamanipula ninyo siya para akusahan kami ng mga bagay na hindi namin ginawa. Ngumiti si Atayar Fuentes ng propesyonal. Ginoong Ricardo, hindi pa tayo nakakarating sa pinaka-interesante na bahagi. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang kumpleto at pinirmahang pag-amin ni Carla Rodriguez, pinsan ni Mrs. Gemma, na nagtatrabaho sa opisina ng tagapagtala ng lungsod. Nagtagpo ang aming mga mata ni Gemma at nakita ko siyang napagtanto na pinagtaksilan siya ni Carla. Sa pag-amin na ito, nagpatuloy ang abogado. Detalyado ni Carla eksakto kung paano ninyo siya pinilit na pikein ang mga opisyal na dokumento, kung paano kayo gumawa ng fraudulent medical reports, at kung paano ninyo planong gamitin ang mga dokumento na ito para ideklara siyang mentally incompetent. Sinungaling si Carla, desperadong sigaw ni Gemma. Ginawa niya ang lahat ng iyan para iligtas ang sarili niya. Oh, talaga, honey? Tanong ko. Kinuha ang aking maliit na recorder. Dahil mayroon din akong kumpletong pag-uusap na ni-record ko kay Carla kahapon sa opisina niya. Pindot ko ang play button at ang boses ni Carla, umaamin sa lahat habang umiiyak, ay napuno ang silid. Sinabi sa akin ni Gemma na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Tinuruan niya ako kung paano pekein ang pirma mo. Nangako siya sa akin na babayaran niya ako ng 100,000 kapag nakuha na niya ang bahay. Bumagsak si Ricardo sa sofa na hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ito ay isang bangungot, bulong niya. Nawalan ng kontrol ang lahat. Hindi, Ricardo, sabi ko ng matatag. Ito ay hustisya. Ang bangungot ay ang manirahan sa sarili kong bahay. Pakiramdam ko ay bilanggo. Nakikinig sa inyo na pinag-uusapan ako na parang isa akong istorbo. Pinapanood kayo na nagpaplano na nakawin ang lahat ng pinagtrabahuhan ko sa aking buhay. Nagpatuloy si Atayar Fuentes sa paglalahad ng ebidensya. Mayroon din tayong fraudulent medical reports na kinumisyon ninyo. Ipinakita niya ang mga dokumento kung saan isinulat ng mga tiwaling doktor na mayroon akong senile dementia at hindi ako kayang gumawa ng mga desisyon para sa sarili ko. Kusang loob na sumailalim si Miss Maria sa isang buong psychological evaluation kahapon na isinagawa ni Dr. Raymond Morales, isang geriatric specialist sa pangkalahatang ospital. Kinuha niya ang opisyal na report. Ang mga resulta ay nagpapakita na si Miss Maria ay nasa perpektong mental na kondisyon na may kalinawan at kakayahang mga tuwiran na mas mataas kaysa sa average para sa kanyang edad.
Pinatutunayan nito na ang lahat ng nakaraang reports ay ginawa-gawa. Nagsimulang umiyak si Gemma, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi kundi ng desperasyon sa pagkakita na ang kanyang plano ay ganap na gumuho. "Mama, pakiusap," nagmamakaawa siya sa akin. "Gusto lang namin na alagaan ka. Naisip namin na mas mabuti para sa iyo na nasa isang lugar kung saan aalagaan ka nila ng professional." "Alagaan ako?" Tanong ko na may mapait na tawa. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng aking bahay, pagsisinungaling tungkol sa aking kalusugang mental, pagpaplano na ipa-institusyon ako laban sa aking kalooban? Tumayo ako at lumakad patungo sa kanya. "Honey, sa mensahe na iyon, sinabi mo rin na umaasa kang mamamatay na ako kaagad para makolekta ninyo ang aking life insurance." "Hinding-hindi ko sinabi iyan," sigaw ni Gemma. I-replay ko ang tiyak na bahagi ng audio. Bukod pa rito, ang life insurance na mayroon siya ay nasa pangalan natin. Kaya kung may mangyari sa kanya sa home, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi ito magiging masama. Ang katahimikan na sumunod ay nakapipinsala. Maging ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin ng pagkasuklam sa pagkakarinig ng isang anak na pinag-uusapan ang kamatayan ng kanyang ina bilang isang financial opportunity. Ngunit mayroon pa, sabi ng abogado, kinuha ang isa pang folder. Nalaman din namin na sa loob ng nakaraang 6 na buwan, si Mrs. Gemma ay nagwi-withdraw ng pera mula sa mga account ng kanyang ina nang walang pahintulot gamit ang fraudulently obtained information. Ipinakita niya ang mga bank statements kung saan nakita ang mga withdrawal na umaabot mula 225,000 hanggang 80,000, lahat ay ginawa ni Gemma. Sa kabuuan, nakakawala sila ng 480,000 mula sa mga account ni Miss Maria. Ang pera na yon ay para sa mga gastusin sa bahay, protesta ni Ricardo. Kami ang nagbabayad para sa pagkain at utilities. Iyan ay isang kasinungalingan, sagot ko. Ako pa rin ang nagbabayad ng lahat ng aking house bills gamit ang aking pensyon. Ang pera na iyan na ninakaw ninyo ay para sa inyong personal na luho. Nakita ko kayong bumibili ng mahal na damit, pumupunta sa magagarang restaurant, habang sinasabi ninyo sa akin na kailangan nating mag-ipon dahil mahirap ang buhay. Nagpatuloy ang abogado sa paglalantad ng bawat detalye ng kanilang kriminal na plano. Mayroon din tayong ebidensya na nakipag-ugnayan kayo sa direktor ng St. Francis Home at nagbayad ng 65,000 na registration fee para i-secure ang isang spot para kay Miss Maria, lahat ng walang kaalaman o pahintulot niya. Ipinakita niya ang resibo ng pagbabayad at ang mga dokumento ng pag-admit na pinirmahan nila sa likod ko. Plano ninyo siyang dalhin sa darating na Martes, sinasabi sa kanya na ito ay isang routine medical appointment. Para sa sarili mong kabutihan, Mama? Pilit ni Gemma ng desperado. Nakalimutan mo na ang mga bagay. Minsan, nalilito ka. Tama na ang mga kasinungalingan, sa wakas ay sumabog ako na wala ang composure na pinanatili ko sa buong paghaharap. Hinding-hindi ako nalito. Inimbento ninyo ang mga kwento na iyon para bigyang katwiran ang inyong plano. Pinamamahalaan ko pa rin ang aking sariling pananalapi. Nagluluto ng sarili kong pagkain, nag-aalaga ng sarili kong bahay at tinutulungan pa kayo sa pananalapi kapag hinihingi ninyo sa akin. Hinarap ko si Gemma ng direkta, tinitingnan siya sa mata. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, honey? Hindi ito na gusto mong nakawin ang aking bahay. Hindi ito na plano mong ipa-institusyon ako laban sa aking kalooban. Ang pinakamasakit ay nasa loob ng lahat ng mga buwan na ito habang niyayakap kita at sinasabi sa iyo kung gaano kita kamahal, kinakalkula mo kung gaano karaming pera ang kikitain mo mula sa aking kamatayan. Ganap na gumuho si Gemma at nagsimulang umiyak ng hysterical. Patawarin mo ako, Mama. Patawarin mo ako. Kami ay desperado para sa pera. Napakarami naming utang. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Hindi bigyang katwiran ng desperasyon ang pagtataksil, sabi ko ng matatag. Kung kailangan mo ng pera, maaari mo akong tanungin ng tapat. Sa buong buhay ko, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Ngunit sa halip na magtiwala sa aking pag-ibig, nagpasya kang nakawin ako at sirain ako. Lumapit ang opisyal ng pulis na may handcuffs sa kanyang kamay. Miss Maria,
Nais ba ninyong magpatuloy sa mga arrest? Tiningnan ko ang aking anak na umiiyak ng walang pag-alo at sa isang sandali naramdaman ko ang isang kirot ng sakit ng ina. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang kanyang mga salita sa audio, ang kanyang lamig sa pagpaplano ng aking pagkasira, ang kanyang tawa ng pinag-uusapan ng aking kamatayan. Oo, opisyal, sagot ko sa isang matatag na boses. Magpatuloy sa mga arrest. Ang makita ang sarili kong anak na ina-arrest sa aking sala ay isa sa pinakamasakit na imahe na naranasan ko sa aking 600 na taon ng buhay. Ngunit ito rin ang sandali na naunawaan ko na nabawi ko ang aking dignidad at ang aking personal na kapangyarihan pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na parang isang walang laban na biktima. Mama, pakiusap, sigaw ni Gemma sa akin habang inilalabas siya ng opisyal patungo sa pinto. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Ako ang anak mo. Ako ang tanging mayroon ka sa mundong ito. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip na may mapait na kabalintunaan. Siya ang nagpasya na wala akong lugar sa kanyang mundo. Si Ricardo naman, tiningnan ako na may purong puot na nagpalamig sa aking dugo. Hindi pa ito tapos, baliw na matandang babae, bulong niya habang dumadaan sa akin. Magbabayad ka sa pagsira sa aming buhay. Ang mga salitang iyon ay hindi nagpasindak sa akin, ngunit kinumpirma nila na ginawa ko ang tamang desisyon sa paglalantad sa kanila. Pagkatapos dalhin sina Gemma at Ricardo, ang aking bahay ay naiwan sa isang ganap na katahimikan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming buwan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila para manatili ng pansamantala, maaari akong maglakad sa paligid ng sarili kong bahay nang walang pakiramdam na pinapanood, hinuhusgahan o minamanipula. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, nagsimula ang isang kampanya ng takot na nagpakita sa akin kung gaano kalaki ang handang gawin nina Gemma at Ricardo para makaganti sa akin. Ang unang pag-atake ay dumating sa pamamagitan ng social media. Gumawa si Gemma ng isang peking profile at nagsimulang mag-post ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa akin sa mga lokal na grupo ng komunidad sa Facebook. Ang mama ko ay may senile dementia at maling inakusahan kami ng pagnanakaw, isinulat niya. Napakalito niya na hindi niya nakikilala ang sarili niyang pamilya. Pakiusap, kung makita ninyo siyang nag-iisa sa kalye, tawagan ninyo ako dahil hindi siya dapat iwanan ng walang bantay. Ang mga post ay may kasamang mga litrato ko na kinuha ng walang kaalaman ko kung saan mukha akong natataranta o pagod na in-edit nila para magmukha na mayroon akong mental health issues. Ang mga komento mula sa mga estranghero ay nakapipinsala. Kawawang babae, mukha siyang nalilito. Napakalaking kasawian para sa isang ina na akusahan ng sarili niyang mga anak. Dapat silang maghanap ng propesyonal na tulong para sa kanya. Si Aling Rosa, ang aking kapitbahay sa loob ng panghabang buhay, ay dumating sa aking bahay na nag-aalala pagkatapos makita ang mga post na iyon. Maria, honey, maayos ka ba? Nakita ko ang ilang pangit na bagay online tungkol sa iyo at sa anak mo. Kinailangan kong ipaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon, ipakita sa kanya ang ebidensya na mayroon ako para maunawaan niya na ang lahat ay isang smear campaign. Ngunit mabilis na tumaas ang harassment. Nagsimulang dumating ang mga tawag sa telepono sa lahat ng oras ng araw at gabi. Ang mga hindi kilalang boses ay ininsulto ako, tinakot ako at sinabi sa akin na ako ay isang masamang ina na sumira sa sarili niyang pamilya para sa pera. Ikaw ay isang kaawa-awang matandang babae, sigaw sa akin ng isang babaeng boses ng 3:00 na ng umaga. Sana ay mamatay ka ng mag-isa at inabandona. Nagsimula ring magpakita ang mga taong hindi ko kilala sa aking bahay, di umano'y nag-aalala para sa aking kapakanan. Mga peking social worker na nagsabi na nakatanggap sila ng mga report na ako ay nasa panganib. Agresibong mga nagtitinda na nagpipilit na magbenta sa akin ng mga security system dahil ang isang nag-iisang matandang babae ay napaka-vulnerable. At maging ang mga taong nagpapakilala sa sarili bilang malalayong kamag-anak na dumating para patunayan ang aking mental na kalagayan.
Ipinaliwanag ni Attorney Fuentes na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang desperadong legal na estratehiya. Miss Maria, sinusubukan nilang lumikha ng ebidensya na mayroon talaga kayong mental problems para pabulaanan ang inyong testimonya sa korte. Ito ay isang karaniwang taktika kapag ang akusado ay walang matibay na legal na depensa. Ngunit ang pinakamasakit ay nang magsimulang dumating ang mga anonymous letters na puno ng lason at sama ng loob. Ikaw ay isang bigo na ina, sabi ng isa sa kanila. Pinalaki mo ang isang anak na kinamumuhian ka ng labis na mas gugustuhin niyang makita kang patay. Mag-isip ka kung ano ang nagawa mong mali. Ang isa pang sulat ay mas malupit pa. Ang sarili mong mga anak ay inabandona ka dahil hindi ka matiis. Walang sino man ang makakawala sa iyo kapag namatay ka. Inatake ng mga sulat hindi lang ang aking relasyon kay Gemma, kundi ang lahat ng sakripisyo na ginawa ko sa aking buhay. Nagtrabaho ka bilang katulong sa buong buhay mo. At para saan? Para hamakin ka ng anak mo. Ikaw ay isang tanga na nagpabaya sa sarili. Ang bawat salita ay kinalkula para sirain ang aking self-esteem at pagdudahan ako sa mga desisyon na ginawa ko. Isang gabi habang binabasa ang isa sa mga partikular na masasamang sulat na iyon, ganap akong gumuho. Umupo ako sa sahig ng aking kusina, ang parehong lugar kung saan ko pinakinggan ang audio na nagbago sa aking buhay, at umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa mula nang mamatay ang inay ko. Ano ang nagawa kong mali? Tanong ko sa sarili ko ng paulit-ulit. Paano ko napalaki ang isang anak na kinamumuhian ako ng labis? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang legal na labanan na ito, kinonsidera kong sumuko. Baka mas madali na lang nabawiin ang lahat ng charges, patawarin si Gemma, at subukan na itayo muli ang aming relasyon. Baka overreacted talaga ako. Baka mahal nila ako sa sarili nilang paraan at mali ang interpretasyon ko sa kanilang mga intensyon. Ngunit habang papunta ako para tawagan si Attorney Fuentes para hilingin sa kanya na bawiin ang lawsuit, naalala ko ang isang bagay na ganap na nagbago sa aking pananaw. Bumangon ako mula sa sahig at pumunta sa aking silid, kung saan itinago ko ang lahat ng pinakamahalagang alaala ng aking buhay sa isang maliit na kaba. Naghanap ako hanggang sa nakita ko ang kailangan ko. Isang sulat na isinulat sa akin ng inay ko bago siya namatay noong 8 taong gulang si Gemma. Aking pinakamamahal na Maria, sabi ng sulat sa nanginginig na sulat kamay ng aking may sakit na inay. Kung binabasa mo ito ay dahil wala na ako sa iyo. Ngunit gusto kong malaman mo na napaka-proud ako sa babae at ina na ikaw. Pinalaki mo si Gemma ng may labis na pag-ibig at dedikasyon na sigurado akong magiging isang mabuting babae siya na magbibigay dangal sa iyo habang buhay. Nagpatuloy ako sa pagbabasa na may luha sa aking mga mata. Ngunit kung sakaling maging mahirap ang mga bagay, kung may sumubok na saktan ka o samantalahin ang iyong mabuting puso, tandaan mo na mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Huwag mong payagan ang sinuman, kahit na ang sarili mong anak, na tapakan ang iyong dignidad. Ang tunay na pag-ibig ay hinding-hindi naghahanap na sirain, hinding-hindi naghahanap na nakawin, hinding-hindi naghahanap na hiyain. Ang mga huling linya ng sulat ang nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Maria, karapat-dapat ka sa respeto. Karapat-dapat ka sa tunay na pag-ibig. Karapat-dapat kang manirahan sa iyong huling mga taon ng may kapayapaan at dignidad. Kung hindi kayang ibigay sa iyo ng isang tao iyon, kung gayon, hindi sila karapat-dapat na magkaroon ka sa kanilang buhay, gaano man karami ang dugo na ibinabahagi mo sa kanila. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, natulog ako ng mahimbing. Tama ang inay ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira. Hindi ito nagnanakaw, hindi ito nagpaplano ng kamatayan ng isang minamahal bilang isang financial opportunity. Ang naramdaman ni Gemma para sa akin ay hindi pag-ibig. Ito ay economic convenience na nakabalat kayo bilang filial affection. Kinabukasan, gumising ako na may panibagong determinasyon. Tinawagan ko si Attorney Fuentes at sinabing, "Abogado, gusto kong magpatuloy kayo sa lahat ng charges. Hindi ko babawiin ang anuman. Gusto kong umabot sa dulo ang kasong ito." "Natutuwa akong marinig iyan, Miss Maria," sagot niya. "Dahil mayroon akong ilang mahalagang balita.
Sinusubukan ni na Gemma at Ricardo na makamit ang isang out-of-court settlement. Gusto nilang iwasan ang isang pampublikong paglilitis sa lahat ng gastos. Anong klaseng settlement? Tanong ko. Handa silang ibalik ang lahat ng pera na ninakaw nila, magbayad para sa mga pinsala, at mangako na hinding-hindi na kayo kokontakin muli kung ibabawi ninyo ang criminal charges. Pinag-isipan ko ng maingat ang panukala na iyon. Sa isang banda, mababawi ko ang aking pera at aalisin ang kanilang mga manipulasyon ng panghabambuhay. Sa kabilang banda, hindi nila haharapin ang ganap na legal na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Abogado, sa wakas ay sabi ko, tinatanggap ko ang settlement, ngunit may isang karagdagang kondisyon. Gusto kong pumirma sila ng isang buong pag-amin ng lahat ng ginawa nila, pampublikong inaamin na ako ay mentally competent at na ang lahat ng kanilang mga akusasyon tungkol sa aking kalusugang mental ay mali. At gusto kong mailathala ang pag-amin na iyon sa parehong mga lugar kung saan nila ako siniraan. Napakatalino niyan, Miss Maria, sabi sa akin ng abogado. Ganap na lilinisin niyan ang inyong reputasyon at pipigilan sila na ipagpatuloy ang smear campaign. Isang linggo ang lumipas, pinirmahan ni na Gemma at Ricardo ang kasunduan. Nabawi ko ang aking 480,000 at 800,000 pa para sa mga pinsala. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pera, nabawi ko ang aking kapayapaan ng isip at ang aking dignidad. Ang pampublikong pag-amin ay nakapipinsala para sa kanila, ngunit nakapagpapalaya para sa akin. Kami, sina Gemma Maria at Ricardo Williams, ay umaamin na maling inakusahan namin si Miss Maria ng pagkakaroon ng mga problemang mental. Inaamin namin na nagplano kaming nakawin ang kanyang ari-arian at gumawa kami ng mga fraudulent na dokumento para ideklara siyang incompetent. Si Miss Maria ay nasa perpektong mental na kondisyon at inimbento namin ang mga kwento na iyon para bigyang katwiran ang aming mga kriminal na aksyon. Noong araw na iyon, eksaktong isang buwan pagkatapos kong marinig ang audio na nagbago sa aking buhay, naunawaan ko na nakamit ko ang isang bagay na mukhang imposible. Tinalo ko ang mga sumubok na sirain ako at ginawa ko ito ng may katalinuhan, dignidad, at sa pamamagitan ng laging paggigiit sa batas. Ngunit hindi pa tapos ang aking kwento. Mayroon akong bagong buhay na kailangang itayo at alam ko eksakto kung paano ko gustong manirahan dito. Sa legal na kasunduan na pinirmahan at ang aking reputasyon na ganap na naibalik, dumating ang oras para gawin ang pinakamahahalagang desisyon ng aking bagong buhay. Hindi na ako ang inosenteng Maria na nagpahintulot na abusuhin ang kanyang kabaitan sa loob ng mga dekada. Ako ay isang 24 taong gulang na babae na natuto na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtitiis ng pang-aabuso, kundi sa pagtatanggol sa sarili ng may katalinuhan at dignidad. Ang una kong ginawa ay ganap na baguhin ang aking will. Tinawag ko si Atty. Fuentes sa aking bahay at idinikta ang aking bagong huling kagustuhan. Abogado, gusto kong ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang bahay na ito at ang lahat ng aking ipon ay i-donate sa Golden Hope Foundation na tumutulong sa mga senior citizens na inabandona ng kanilang mga pamilya. Ganap ba kayong sigurado sa desisyon na ito, Miss Maria? Tanong sa akin ng abogado. Ito ay isang malaking ari-arian, humigit kumulang 27 milyon, kasama na ang bahay, ang inyong ipon, at ang mga compensation na natanggap ninyo. Ganap na sigurado, sagot ko ng matatag. Gusto kong ang pera na iyon ay makatulong sa mga taong tunay na nangangailangan nito, hindi sa mga walang utang na loob na anak na nakikita ang kanilang mga magulang bilang isang financial investment. Itinutuloy ko rin na kung susubukan ni Gemma na kontrahin ang will, automatikong mawawala sa kanya ang anumang karapatan na tumanggap ng kahit isang sentimo. Ang pangalawa kong desisyon ay lumipat. Ayaw ko nang manirahan sa bahay kung saan ako ipinagtaksilan, kung saan ko narinig ang sarili kong anak na nagpaplano ng aking pagkasira. Abogado, gusto kong ibenta ang ari-arian na ito at bumili ng isang bagay na mas maliit, mas naaayon sa aking kasalukuyang mga pangangailangan. Sa loob ng 13 linggo, nakita ko ang perpektong lugar.
Isang magandang apartment sa isang residential complex para sa mga active seniors na may mga hardin, recreation areas, at isang komunidad ng mga taong kaedad ko na pinahahalagahan ang kalayaan at dignidad. Ang apartment ay nagkakahalaga sa akin ng 4.5 milyon. At sa 5.5 milyon na natira sa akin mula sa pagbebenta, kasama na ang mga legal na compensation, mayroon akong sapat na pera para manirahan ng komportable sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngunit ang pinakakasyasya kong pagganti ay ganap na legal at lubos na nakapipinsala kina Gemma at Ricardo. Lumabas na sa panahon ng aking investigasyon kasama ang abogado, nalaman namin na nagsinungaling sila sa kanilang mga tax returns sa loob ng nakaraang 3 taon. Nag-ulat sila ng mas mababang kita kaysa sa kanilang tunay na kita para magbayad ng mas mababang buwis. Ngunit sa parehong oras, naninirahan sila sa isang lifestyle na hindi tumutugma sa mga naiulat na kita. Miss Maria, sabi sa akin ng abogado na may ngiti, may impormasyon ako na maaaring maging interesado sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Ipinakita niya sa akin ang ebidensya na si Ricardo ay nagtatrabaho ng unreported side jobs at si Gemma ay nagbebenta ng mga produkto online nang hindi idineklara ang mga kinita na iyon. Abogado, bilang isang responsableng mamamayan, naniniwala ako na tungkulin kong iulat ang anumang tax evasion na alam ko, sabi ko sa kanya na may nangiti na umabot sa aking mga mata. Kung tutuusin, lahat tayo ay dapat mag-ambag ng patas sa pagpapanatili ng bansa. 1 linggo ang lumipas, nagsimula ang BIR ng isang buong audit kina Ricardo at Gemma. Nalaman nila na may utang silang 2 milyon sa back taxes kasama ang mga parusa at interes. Ngunit dahil wala silang perang iyon, kinailangan nilang ibenta ang kanilang kotse, isanla ang kanilang mga hiyas at kumuha ng mga high-interest loans para maiwasan ang mapunta sa bilangguan dahil sa tax evasion. Ang pangatlo kong pagganti ay propesyonal. Sa panahon ng investigasyon, nalaman din namin na si Carla, ang pinsan na nagtatrabaho sa opisina ng tagapagtala ng lungsod, ay hindi lang ang nag-iisang empleyado ng gobyerno na kasangkot sa panloloko. Mayroong isang buong network ng katiwalian na nagpapadali sa mga ganitong uri ng pagnanakaw laban sa mga seniors. Sa tulong ni Atty. Fuentes, ibinigay namin ang lahat ng impormasyon sa mga naangkop na awtoridad. Nagresulta ang investigasyon sa pagpapaalis ng 6 na empleyado ng gobyerno, kasama na si Carla, at ang pagtuklas ng hindi bababa sa 12 katulad na kaso sa akin, kung saan ninakaw nila ang mga ari-arian mula sa mga seniors gamit ang mga pekeng dokumento. Nang maging publiko ang iskandalo sa mga lokal na pahayagan, sina Gemma at Ricardo ay naging ang perpektong halimbawa ng mga masasamang anak na umaabuso sa kanilang matatandang magulang. Ang kanilang mga pangalan at litrato ay lumabas sa front page na may mga headline tulad ng pagtataksil ng pamilya na nagulantang sa lungsod at mga anak. Nagplano na nakawin ang bahay ng 66 anyos na ina. Ngunit ang pinakatalino kong pagganti ay panlipunan. Lumabas na nagtatrabaho si Gemma sa isang prestihiyosong kumpanya kung saan ang personal na reputasyon ay mahalaga para sa propesyonal na paglago. Nang malaman ng kanyang amo ang tungkol sa iskandalo sa pamamagitan ng mga pahayagan, tinawag niya ito sa kanyang opisina para sa isang napakahirap na pag-uusap. Hindi kami maaaring magkaroon ng mga empleyado na kasangkot sa mga iskandalo ng panloloko sa pamilya, sabi niya. Ang aming kumpanya ay may reputasyon na kailangang protektahan. Kahit na hindi niya ito tinanggal kaagad, ibinaba niya ito sa isang hindi gaanong mahalagang posisyon at ginawa niyang napakalinaw na wala itong mga oportunidad para sa promosyon sa malapit na hinaharap. Hinarap din ni Ricardo ang mga kahihinatnan sa kanyang trabaho. Ang kanyang supervisor, nang malaman na nakibahagi siya sa isang plano na manloko sa kanyang biyenan, ay sinabi sa kanya, "Kung kaya mong magnakaw mula sa sarili mong pamilya, paano namin malalaman na hindi ka magnanakaw mula sa amin?" Nawala sa kanya ang lahat ng oportunidad na makuha ang promosyon na inaasahan niya. Ngunit ang pinakakasiya siya sa akin ay ang makita kung paano sila tinanggihan ng sarili nilang mga kaibigan at pamilya.
Tumanggi ang kapatid ni Ricardo na kausapin siya pagkatapos malaman kung ano ang plinano nilang gawin sa akin. Paano ka nakibahagi sa isang bagay na napakalupit laban sa isang matandang babae na tanging pag-ibig lang ang itinuring sa iyo? Sigaw niya sa kanya sa panahon ng isang paghaharap ng pamilya na nasaksihan ng ilang kapitbahay. Unti-unti ring inabandona si Gemma ng kanyang mga kaibigan. Ang mga ina sa kanyang social circle ay ayaw makipag-ugnayan sa isang tao na napakalupit na nagtaksil sa sarili niyang ina. Kung kaya niyang gawin iyan sa babaeng nagluwal sa kanya, ano ang hindi niya kayang gawin sa atin? Magkokomento sila sa pagitan nila. Maging sa supermarket at parmasya kung saan sila kilala sa loob ng maraming taon, ituturo sila ng mga tao at magbubulungan sa kanilang likod. Sila ay naging isang pampublikong halimbawa ng kung ano ang hindi dapat gawin sa mga matatandang magulang. Sa buong proseso na ito, hinding-hindi ako kumilos na may puot o pagkauhaw sa pagganti. Ang bawat aksyon na ginawa ko ay legal, etikal at bigyang katwiran. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa kanila. Hindi ako nag-imbento ng mga maling akusasyon. Hindi ko sila tinakot o sinaktan ng pisikal. Pinayagan ko lang ang mga natural na kahihinatnan ng sarili nilang mga aksyon na umiral. Mix na buwan pagkatapos ng araw na narinig ko ang nakamamatay na audio na iyon, nakasalubong ko si Gemma sa mall. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang 35 taon. Nang makita niya ako, lumapit siya na may luha sa kanyang mga mata. "Mama," sabi niya sa isang basag na boses, "pakiusap patawarin mo ako. Naiintindihan ko na galit ka, ngunit nabayaran na namin ang presyo. Nawala sa amin ang lahat. Ang aming credit ay nasira. Nawala ni Ricardo ang kanyang promosyon. Kinailangan kong kumuha ng trabaho na may mas mababang sahod. Hindi mo ba iniisip na sapat na iyan na parusa?" Tiningnan ko siya ng direkta sa mata ng walang puot, ngunit walang kahinaan. "Gemma, hindi kita pinarusahan. Ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ang nagparusa sa iyo. Nagpasya kang planuhin ang aking pagkasira. Nagpasya lang ako na ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit kami ay pamilya." Nagmakaawa siya. "Ang dugo ay dugo, Mama. Hindi mo maaaring iwanan ang iyong nag-iisang anak na babae. Hindi ka binibigyan ng dugo ng karapatan na mang-abuso, magnakaw o magplano ng kamatayan ng isang tao," sagot ko ng mahinahon. "Sa loob ng 35 taon, ako ang iyong unconditional na ina. Sa loob ng 3 buwan, ikaw ang aking kalkuladong berdugo. Hindi mo maaaring hilingin sa akin na kalimutan iyon dahil lang sa ngayon ay hinaharap mo ang mga kahihinatnan. Kaya, hindi mo ako patatawarin?" Tanong niya, umiiyak. "Pinatawad na kita, Gemma," sabi ko ng tapat. "Ang pagpapatawad sa iyo ay kinakailangan para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagpapahintulot sa iyo na saktan ako muli. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapanggap na walang nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon na sirain ang aking buhay." Iniwan ko siyang umiiyak sa mall na iyon at lumakad palayo patungo sa aking bagong apartment kung saan naghihintay ang aking bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na ako biktima ng sinuman. Kung saan hindi ko na kailangang magpanggap na ang pang-aabuso ay pag-ibig. Kung saan hindi ko na kailangang isakripisyo ang aking dignidad para mapanatili ang mga toxic relationships. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ako ay ganap na malaya. 1 taon pagkatapos ng pagtatagpo na iyon sa mall, ang aking buhay ay kumuha ng isang landas na hindi ko kailanman naisip na posible. Sa edad na 67, gumising ako noong umaga ng tagsibol na iyon sa aking magandang apartment na may araw na dumadaan sa mga puting kurtina na ako mismo ang pumili nang walang sinuman ang nagsasabi sa akin na masyado itong mahal o hindi kailangan. Ginawa ko ang aking kape sa maliit ngunit perpektong kusina para sa aking mga pangangailangan at umupo ako sa aking balkonahe para pagmasdan ang mga hardin ng residential complex. Sa malayo, nakikita ko ang ibang mga residente na ginagawa ang kanilang umagang ehersisyo, nag-aalaga ng mga halaman
o nag-e-enjoy lang sa katahimikan. Lahat kami ay mga seniors na nagpasya na manirahan sa aming huling mga taon ng may dignidad at kalayaan. Magandang umaga, Maria, bati sa akin ng aking kapitbahay, si Nora, isang 72 taong gulang na babae na naging pinakamatalik kong kaibigan. Handa na para sa ating dance class ngayon? Ngumiti ako. Naaalala kung paano ako nagsimulang kumuha ng dance classes sa edad na 67, isang bagay na hinding-hindi ko naisip na gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Nora. Marami pang maibibigay ang matatandang buto na ito. Sa taong ito, nakatuklas ako ng isang bersyon ng sarili ko na matagal nang natutulog sa loob ng mga dekada. Kung wala ang patuloy na presyon na pasayahin si Gemma, kung wala ang stress ng paglalakad ng maingat sa sarili kong bahay, namulaklak ako na parang isang bulaklak na sa wakas ay nakatanggap ng sikat ng araw. Nag-enroll ako sa mga painting classes at natuklasan ko na mayroon akong natural na talento para sa mga landscape. Ang aking mga pinta ay nagdekorasyon ngayon sa mga dingding ng aking apartment at nakabenta ako ng ilan sa lokal na art fair. Miss Maria, sabi sa akin ng fair organizer, ang inyong mga pinta ay nagpapahiwatig ng isang kapayapaan at karunungan na tumatagos sa puso ng mga tao. Sumali rin ako sa volunteer group sa Golden Hope Foundation, ang parehong organisasyon na magiging beneficiary ng aking mana. Nagtatrabaho ako ng 3 araw sa isang linggo, tumutulong sa ibang mga seniors na inabandona o inabuso ng kanilang mga pamilya. Maria, sabi sa akin ni Aling Carmen, isang 81 taong gulang na babae na dumating sa foundation pagkatapos siyang paalisin ng kanyang mga anak sa kanyang bahay. Naiintindihan mo ang sakit namin dahil naranasan mo ito. Sa foundation, naging isang uri ako ng hindi opisyal na tagapayo. Ang mga taong dumarating na nasira at walang pag-asa ay nakita sa aking kwento ang isang halimbawa na posible na bumawi, na posible na muling itayo ang isang marangal na buhay pagkatapos ng pinakamalalim na pagtataksil ng pamilya. Miss Maria, sabi sa akin ni Ginoong Robert, isang 17 taong gulang na lalaki na inubos ng kanyang mga anak ang kanyang mga bank accounts. Paano mo nagawang magpatawad at magpatuloy? Sumagot ako, Ginoong Robert, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagpapahintulot sa kanila na saktan tayo muli. Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagpapalaya sa ating puso mula sa lason ng sama ng loob para makapanirahan tayo ng may kapayapaan. Ngunit ang manirahan ng may kapayapaan ay nangangahulugan din ng paglayo sa mga taong sumasakit sa atin, kahit na ibinabahagi nila ang ating dugo. Ang aking trabaho sa foundation ay nagbigay sa akin ng isang layunin na hinding-hindi ko naisip na magkakaroon ako sa edad na ito. Nagawa naming tulungan ang 47 seniors na mabawi ang pera na ninakaw ng kanilang mga pamilya. 23 ang nakagawa na baligtarin ang mga fraudulent documents na nagdeklara sa kanila na incompetent at 15 ang nakakita ng mga bagong ligtas na tahanan pagkatapos paalisin ng sarili nilang mga anak. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na natuklasan ko ay ang sarili kong halaga. Sa loob ng 6 na taon, sinukat ko ang aking halaga sa kung gaano karami ang maaari kong ibigay sa iba, kung gaano karami ang maaari kong isakripisyo, kung gaano karaming sakit ang maaari kong tiisin ng tahimik. Ngayon, naunawaan ko na ang aking halaga bilang isang tao ay hindi nakasalalay sa pagiging kapakipakinabang sa iba, kundi sa pagiging tapat sa sarili ko at pagrespeto sa sarili kong mga hangganan. Tungkol kina Gemma at Ricardo, paminsan-minsan ay nakakatanggap ako ng balita tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga kakilala. Kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit, mas matipid na apartment. Tiyak na nawala ni Ricardo ang kanyang mga oportunidad para sa promosyon at nagtatrabaho na ngayon sa isang mas mababang sahod na trabaho. Kinailangan ni Gemma na tumanggap ng isang karagdagang part-time job para mabayaran ang lahat ng kanilang mga utang. Ngunit ang sinasabi sa akin ng madalas ay ang kanilang kasal ay nasa krisis. Nang wala na silang bahay ng biyenan bilang isang backup plan, nagsimula silang magsisihan sa bawat isa para sa pagkabigo ng kanilang plano. Sabi sa akin ni Aling Rosa, ang aking matandang kapitbahay,
Lagi silang nag-aaway tungkol sa kung sino ang may kasalanan sa lahat ng pagkakatuklas. Kapansin-pansin, hindi ito nagbigay sa akin ng isang mapaghiganting kasiyahan, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga desisyon na ginawa nila. Sinira nila hindi lang ang kanilang relasyon sa akin, kundi ang sarili nilang relasyon sa bawat isa. Ang kasakiman ay naging isang lason na nagkontamina sa lahat ng hinawakan nito. 6 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Gemma. Hindi ko ito binuksan kaagad. Tumagal ako ng 3 araw para magdesisyon kung gusto ko bang basahin ang sasabihin niya sa akin. Sa wakas, binuksan ko ito sa presensya ni Nora, ang aking kapitbahay, para magkaroon ng emosyonal na suporta. Mahal kong mama, nagsimula ang sulat. Alam kong wala akong karapatan na humingi sa iyo ng anuman, ngunit kailangan kong malaman mo na walang araw na lumilipas na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo. Nagpapatingin ako sa therapist at naiintindihan ko ngayon na ang aking mga aksyon ay hindi mapapatawad. Hindi ako sumusulat para humingi ng iyong kapatawaran o para bumalik sa iyong buhay. Gusto ko lang malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko ang pinsala na ginawa ko sa iyo. Nagpatuloy ang sulat. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan na ang aking mga aksyon ay hindi ipinanganak ng desperasyon sa pananalapi, kundi ng isang makasariling pag-iisip na binuo ko sa loob ng mga taon. Nasasanay ako ng labis sa pagtanggap ng iyong walang pasubali na tulong na tumigil akong makita ka bilang isang tao na may mga karapatan at damdamin at nagsimulang makita ka bilang isang mapagkukunan na maaari kong pagsamantalahan. Naiintindihan ko ngayon na karapat-dapat ka sa respeto, tunay na pagmamahal at pangangalaga sa iyong ginintuang taon. Sa halip, binigyan kita ng manipulasyon, kasinungalingan at pagtataksil. Nawala ko ang pinakamahusay na ina sa mundo dahil sa sarili kong kasakiman at katangahan. Nagtapos ang sulat sa isang parirala na nagpaiyak sa akin. Hindi ako umaasa ng iyong kapatawaran, Mama, dahil alam kong hindi ako karapat-dapat dito. Umaasa lang ako na masaya ka at makita mo ang kapayapaan na laging nararapat sa iyo ng may pag-ibig at walang hanggang pagsisisi, Gemma. Ang sulat na iyon ay tumagal sa akin ng mga linggo para iproseso ng emosyonal. Sa isang banda, masaya ako na malaman na sa wakas ay naunawaan ni Gemma ang laki ng ginawa niya. Sa kabilang banda, huli na para muling itayo ang aming relasyon. Ang ilang sugat, kahit na maaari silang gumaling, ay nagiiwan ng mga peklat na napakalalim para payagan ang mga bagay na bumalik sa kung paano sila bago. Sumagot ako na may isang maikli, ngunit tapat na sulat. Gemma, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad at natutuwa akong malaman na naghahanap ka ng propesyonal na tulong. Pinatatawad kita dahil ang pagkakaroon ng sama ng loob ay makakasakit sa akin. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. At hindi ito nangangahulugan na maaari akong magtiwala sa iyo muli. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay sa iyong buhay. Ngunit ang aking buhay ay ngayon ay may kapayapaan na wala ka. Nang may pagmamahal, ngunit walang daan pabalik, ang iyong mama. Sa mga tahimik na gabi sa aking bagong tahanan, madalas kong sinasalamin ang mga aral na itinuro sa akin ng karanasan na ito. Ang pinakamahalaga ay na ang tunay na pag-ibig ay hinding-hindi naghahanap na sirain o angkinin ang minamahal. Ang tunay na pag-ibig ay nagrespeto, nagpoprotekta at naghahanap ng kagalingan ng iba nang walang inaasahan na anuman kapalit. Natutunan ko rin na ang pagtatatag ng mga hangganan ay hindi kalupitan kundi emosyonal na survival. Sa loob ng mga dekada, nagkamali ako sa pagitan ng matinding sakripisyo at pag-ibig ng ina. Samantalang sa katunayan, tinuturuan ko si Gemma na maaari niya akong abusuhin ng walang kahihinatnan. Minsan, sinabi ko sa mga babae sa Foundation Support Group, ang pinakamalaking mana na maaari nating iwan sa ating mga anak ay hindi pera o ari-arian, kundi ang halimbawa na ang lahat ng tao, kasama na ang kanilang mga ina, ay karapat-dapat sa respeto at dignidad. Noong umaga ng tagsibol na yon, habang tinatapos ko ang aking kape sa balkonahe, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Attorney Fuentes. Miss Maria, mayroon akong ilang balita na maaaring maging interesado sa iyo.
Kinausap ako dahil 3 pang kaso na katulad ng sa inyo ang lumabas. Gusto ng mga apektadong pamilya na ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa kung paano haharapin ang mga ganitong uri ng sitwasyon. Siyempre, abogado, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa ibang mga tao na ipagtanggol ang sarili, ganap akong handang ibahagi ito. Noong hapon na iyon, habang nagpipinta ako ng isang mountain landscape sa aking easel, sinasalamin ko ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay na aking ginawa sa loob ng nakaraang 18 na buwan. Nagsimula ako bilang isang tahimik na biktima at naging isang empowered survivor na ngayon ay tumutulong sa iba na hanapin ang sarili nilang lakas. Tumunog ang aking telepono, huminto sa aking mga iniisip. Si Nora ito, nag-iimbita sa akin sa hapunan sa bagong restaurant sa downtown. Maria, magdiwang tayo ng buhay, sabi niya na may nakakahawang sigasig. Habang naghahanda ako para lumabas, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko ang isang ganap na ibang babae mula sa kung ano ako noong 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ang aking mga mata ay nagniningning na may tiwala na hinding-hindi ko pa nagkaroon. Ang aking posture ay tuwid at ipinagmamalaki, at ang aking ngiti ay tunay at libre mula sa emosyonal na mga pasanin. Maria, sabi ko sa sarili ko sa salamin, sa edad na 67, natutunan mo sa wakas na ang iyong buhay ay sa iyo lang at karapat-dapat kang manirahan dito ng may dignidad, kagalakan at kapayapaan. Noong gabing iyon, naghahapunan kasama ang aking bagong napiling pamilya sa halip na ang aking toxic biological family. Nag-toast kami para sa mga bagong simula, para sa karunungan na dumarating sa edad, at para sa tapang na ipagtanggol kung ano ang tama anuman ang mga kahihinatnan. At habang itinataas ko ang aking baso ng wine, naisip ko ang lahat ng mga babae na sa sandaling iyon ay nagdurusa mula sa pang-aabuso ng sarili nilang mga pamilya, naniniwala na wala silang mga option, na kailangan nilang tiisin ang pang-aabuso para sa kapakanan ng pag-ibig ng pamilya. Kung ang aking kwento ay makakarating lang sa isa sa mga babae na iyon at magbibigay sa kanya ng tapang para ipagtanggol ang sarili, kung gayon, ang lahat ng pinagdaanan ko ay magiging sulit. Dahil minsan, ang pinakamalaking mana na maaari nating matanggap ay hindi pera o ari-arian, kundi ang tapang na maging tapat sa sarili natin at ang kaalaman na hinding-hindi huli ang lahat para sumulat ng isang bagong kabanata sa ating buhay. Hinding-hindi huli ang lahat para pumili ng dignidad sa halip na kaginhawaan, katotohanan sa halip na pekeng kapayapaan, at pag-ibig sa sarili sa halip na mapanirang sakripisyo. At hinding-hindi huli ang lahat para maging malaya. Sa huling pagtatapos ng kwento, hindi pera o bahay ang pinakamalaking napanalunan ko, kundi ang aking dangal. Ang 27 milyon kong yaman. Ipinamana ko sa Golden Hope Foundation para sa mga senior citizen na inabandona. Nag-umpisa sina Gemma at Ricardo sa isang sikat na kwento ng hiya at pagbagsak. Sila ay nagbayad ng buwis, nawalan ng trabaho, nawalan ng respeto. Sa mall, sinabi niya, "Ang dugo ay dugo, mama. Patawarin mo ako." Pinatawad ko siya. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang huling aral? Hinding-hindi ka mananatiling biktima. Hinding-hindi huli ang lahat para bumangon. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At mula sa anong lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento.